Hello, Aries, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first message po ninyo, separation. Sabi dito, time apart from your partner is on the horizon. But this doesn't necessarily mean na yung separation na to is yung separation na as in magkahiwalay na, yung nag-part ways na, kumbaga, no? Feeling ko dito, ano to, um, maghihiwalay because maybe ang isa sa inyo magtatrabaho sa ibang lugar, pwedeng ganon, po pwedeng nag-migrate na yung isa sa inyo sa ibang bansa, pwedeng gano'n, for work or for whatever reason, ano. So, yun, no? Yun yung separation na to. So, this is just temporary, no? Yung separation na yan. Separation geographically lang ito. You know? So, hindi ito yung hindi ito yung separation na yung mag-divorce na, mag-annulment na, hindi ganun. So what else? We have reaching your goal. Everything you want from this connection will manifest in the near future. Kaya kapit lang, laban lang, kung ano man yung mga relationship goals ninyo ng inyong person, yan ay magmamanifest, no? In the near future. So, pwedeng pinaghahandaan nyo pa yan sa ngayon, maaaring pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, di ba? Kasi po pwede, no, na ang iba sa inyo siguro, kunyari, kung hindi man kayo, baka yung person ninyo, yung kunyari, mag-abroad, kasi pinaghahandaan, no, yung pag-iisang dibdib ninyo, naghahanda siya para sa pag-aasawa ninyo, pagbubuo ng pamilya, yung gano'n. So, you are going to reach your goal very soon. So, ngayon, you're still working on it, no? So, we have free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. So, free yourself of stress, no? Kasi maaring you are trying to control everything. Eh, sa isang relationship, 'di ba? Two-way street 'yun. Hindi naman po pwedeng ikaw lang yung hindi po pwedeng ikaw lang yung nasusunod or ikaw lang yung nag-e-effort, kundi pati din yung person mo. Kailangan dalawa kayo, 'di ba? Dalawa kayo na nagtutulungan para sa ikakatagumpay ng inyong relasyon. Kaya free yourself of of control, of being controlling, or free yourself of stressing yourself out, no? You can talk to your person, discuss, no? I-discuss ninyong dalawa kung ano yung mga relationship goals ninyo, ano yung dynamics ninyo sa relasyon, yung gano'n. Pag-usapan, 'di ba? Hindi kailangang puro ikaw. So, tignan natin ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have romantic feelings. Okay? So, maaari ng iba sa inyo, sabi dito, your feelings are real and worth exploring. So, maaari na ang iba sa inyo sa ngayon, lalo-lalo na kung kayo ay single pa, 'di ba? Baka ngayon baka magkakajowa na kayo, baka magkaka-relationship na kayo. Kaya yung yung feelings mo, you are ready to explore, 'di ba? How you feel towards another person. So, baka meron ditong manliligaw sa'yo or merong nanliligaw or merong liligawan kayo. Depende sa inyong sitwasyon, but you are ready to explore your feelings. So, we have finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Wow. So, po pwedeng ano to, po pwedeng
ah, siguro kung kayo ay mag-asawa na, 'di ba? Pupuwedeng may issue kayo ngayon sa inyong kaperahan, 'di ba? Pupuwedeng ito yung problema, pinoproblema. Maaaring ito yung kung mayroong pinag-aawayan baka pera, karera, 'no? Mga choices ninyo sa buhay in terms of, financial decisions at saka career decisions, 'no? Maaaring gano'n ang ganap. Possible din na kunyari, ang iba sa inyo kaya hindi pa kayo nagpapakasal or pupuwedeng hindi pa kayo nakakapag-propose siguro dahil sa financial issues. Pupuwedeng gano'n or maaari ng iba sa inyo gustong-gusto na magka-love life, pero hindi pinipigilan ang sarili 'no na manligaw or something like that because yung wala pang kakayanan 'no, sa pera na eventually makapag-asawa na. 'Di ba? So, 'yun maaaring 'yun ang, isang rason kung bakit siguro, ang iba sa inyo remains to be single 'no, sa ngayon. What else? We have healing family issues, you love your love life, benefits as you forgive your parents, ayan. So, this is really nice kasi hindi rin maganda, 'no, hindi rin kayo talagang 100% na magiging masaya sa love life ninyo or sa buhay may asawa ninyo, or relationship ninyo kung meron kayong issue sa magulang 'no. Kasi pupuwedeng hindi pabor 'no sa kung nag-asawa ka na, 'di ba kunyari baka hindi pabor sa inyong dalawa 'no, yung magulang, ninyo, puwedeng gano'n. Kaya may mga issues na ganyan or hindi rin kunyari nag-asawa na din pero iba pa rin 'no, yung pakiramdam. Parang hindi kayo talaga nagiging 100% na masaya at hindi kayo peaceful, sa buhay may asawa ninyo. Kasi yun nga, alam ninyo 'no, na yung mga magulang, may issue sa person mo or may issue sa'yo, 'di ba, dahil sa pag-aasawa, puwedeng gano'n. Kaya, this is nice 'no, na kung makakarating na kayo sa puntong maghihilom na yung mga family issues ninyo. Magkakaroon na ng, magkakaroon na siguro ng reconciliation, magkakausap na, maa-address na kung ano man yung mga hindi ninyo napagkakasunduan 'no, regarding sa pag-aasawa ninyo. So yun. So tignan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo, ano pa ang mga ganap, for Aries sa inyong love life. So, we have the 10 of Pentacles. Ayan. So, anyways, maganda rin naman, no? Maganda rin naman yung kayo mismo, yung mag-asawa. Maaring happy din naman kahit papaano, lalo-lalo na pagdating sa kaperahang aspeto. Maaring established na din kayo pagdating sa kaperahan, maaring secured na, 'no? Secured na din ang buhay-buhay ninyo pagdating sa pera. Kasi po pupuwedeng nakapag-ipon na din kayo, meron kayong magandang trabaho, 'di ba? Pupuwedeng gano'n. Kaya kung ano man ang pangangailangan mo or pangangailangan ng person mo, ng pamilya ninyo, hindi lang pangangailangan sa ngayon kundi mga pangangailangan ninyo sa pera, materyal na bagay in the near future, meron kayong pagkukuhanan, 'no? Kampante kayo na hindi kayo magkakaproblema diyan because meron kayong mapagkukuhanan. So, what else? We have the Five of Swords. Ayan, so feeling ko related ito dito 'no, sa healing family issues energy. Kasi baka nga 'di ba nagka-ano kayo, nagkasira 'no, ng pamilya mo, ng magulang mo, gano'n. Na siguro dahil nga diyan hindi approve 'no, siguro sa relationship ninyo yung mga magulang ninyo. So, what else? But that is already in the past kasi ngayon maghi-heal na, 'di ba, yung inyong relationship with your parents. And, we have Five of Cups, ayan. So, siyempre nalungkot kayo. May lungkot, 'no, mabigat 'no, mabigat din sa kalooban ninyo ang nangyari na
'di ba? Kasi hindi naman kasalanan ang magmahal, pero sadyang gano'n ano, hindi natin mapi-please ang lahat at hindi rin natin maki-question, 'di ba, yung mga magulang natin or kung sino man na pupuwedeng hindi approve sa relationship ninyo. Kaya all this time siguro nalungkot nalungkot ka, mabigat sa iyong loob, 'di ba, at hindi rin kayo kumbaga 100% na naging masaya, 'di ba? Kasi nga at the back of your mind, at the back of your head, 'di ba, naiisip mo yung mga taong mahal mo sa buhay na merong sama ng loob sa'yo or may tampo sa'yo, something like that. Pero this is good 'no, na ngayon, magkakapatawaran na 'no, maaaring, eventually ano, magigising na din sa katotohanan ang mga mahal mo sa buhay, mga magulang mo, pamilya mo, na matanggap na ang inyong relationship 'no. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.